Hello, kamusta po kayo mga kaibigan? Mga kaibigan, interesting po yung topic natin ngayon at magkakaroon po tayo ng fact-checking, no? 4:38 na po dito sa Pilipinas, Friday, November 3. So mga kaibigan, very interesting po ang ating pag-uusapan ngayon. Ang sabi po kasi ng speechwriter po ni VP Sara Duterte, mas nakikinabang daw ang Pilipinas sa China kaysa yung China sa Pilipinas. So, ibig po niya sabihin, yung speechwriter po ni VP Sara Duterte ay dapat daw chill-chill lang tayo kasi mas nakikinabang daw tayo, no, sa China. Ang China, wala naman daw masyadong pakinabang sa atin. So, ipa-fact check po natin kung totoo po yung sinasabi niya. So, nakakalungkot po kasi kitang-kita ang pagiging pro-China. So, mga kaibigan, i-fact check natin. Totoo nga ba, mga kaibigan, na mas marami tayong pakinabang sa China kaysa yung China ang may pakinabang sa atin? So mga kaibigan, nakakalungkot isipin dahil ito ay mga statement ng mga kaibigan na talaga namang gustong-gusto ng China. Kaya po lalong lumalakas ang loob ng mga Chinese, no, ng China government kasi nga ang daming mouthpiece ng China dito, mga bayaran, no? Napakaraming mga bayaran ng mga Pilipino dito na sila ay nagsisilbing mouthpiece ng China. At instead na paboran yung Pilipinas, paboran ng ating bansa, mga kaibigan, mas kinakampihan po ng mga mouthpiece ng China na ito ang China. No? So nakakalungkot isipin, mga kaibigan. Fact check natin. Ang sabi po dito ni PRRD, unti lang naman daw ang isda sa West Philippine Sea, no? Yan yung sinabi po ni PRRD nung siya pa ay presidente pa, no? So, ito throwback po natin itong isang article, mga kaibigan, at may mga fact checking dito, no? Itong article na to ay sinulat noong May 7, 2021. Mga kaibigan, ang sabi po dito, no? Kahit exclusive sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas, pinapayagan ng gobyerno, mga kaibigan, ang pangingisda ng mga Chino sa West Philippine Sea. Kasi ang sabi po ni PRRD, hindi raw naman po ito kilala pagdating sa pangingisda or sa pangisdaan, no? So, nangyari ito sa gitna ng pag-ukupa at pananakop ng mga isla sa West Philippine Sea ng China kahit sa Pilipinas ang karapatan dito. So, mga kaibigan, may statement din po si Harry Roque, ang spokesperson ni PRRD. Ang sabi po niya, hindi naman talaga kilala itong body of water na ito for fishing dahil ang description niyan sa mapa, dangerous grounds kasi mabato yan. Sabi po ni presidential spokesperson Harry Roque noong ika-20 ng Abril. Sabi pa po ni Harry Roque, ang gamit talaga riyan ay bilang sea lanes. Pero it's not really renowned for fishing. Hindi naman daw talaga kilala sa fishing ang West Philippine Sea. Maliban sa Scarborough Shoal, we may tolerate, no, na may mangisdang iba habang hindi naman pinipigilan na mangisda ang mga Pilipino mismo. So, ganon din po ang inihayag ni Pangulong Rodrigo Duterte sa isang talumpati noong ika-19 ng Abril. So, ito po ang sabi ni Pangulong Duterte, we want to share whatever it is. Sinabi ko naman sa inyo, sa Chinese government, I'm not so much interested now in fishing. I don't think there's enough fish really to quarrel about. So, yan po ang sabi ni PRRD. Pero, tingnan natin kung meron bang basihan ang sinasabi niya na kung titingnan natin, no, yung mga datos, tingnan natin mga kaibigan, kung totoo ba na talagang kaunti lang ang fishes dyan sa West Philippine Sea. So, tingnan niyo mga kaibigan alam niyo ba na sa isda pa lang halos 30 billion taon-taon ang ating makukuha dyan, no? Halos 30 billion taon-taon. So, mga kaibigan, meron ditong datos mula sa Food and Agriculture Organization of the United Nations, no? So, inilabas ito, mga kaibigan, at ang mga sumusunod na datos, kulang-kulang sa 617.7
million o halos 29.6 billion ang halaga ng isda, mga kaibigan, na nakukuha dyan taon-taon. At naka-adjust, no? Naka-adjust pa yan, no? Ang mga datos na yan. Noong real time yan, noong 2010, mga kaibigan, no? Sa dolyares ng Estados Unidos. Pero ngayon, mga kaibigan, mas malaki ngayon. Kung titingnan natin, mas malaki ngayon ang datos, no? So, sinabi po ni Presidente, no? President Rodrigo Duterte to, wala daw siyang pakialam sa pangisdaan. Tingin daw niya, hindi raw yun marami. At ito naman ang sabi ng spokesperson noon, hindi naman yun valuable. Mga kaibigan, nakita niyo yung mga statements? Ito ay statements ng mga traidor sa bayan. Ang sabi pa niya, yan po ay nagpapakita ng ang sabi ng isang eksperto, yan po ay nagpapakita ng kawalang kaalaman kung gaano kahalaga yung pangisdaan doon. Ang sabi po ni J. Batong Bakal, Direktor ng UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea. So, tuloy natin mga kaibigan, gayon pa man, hindi rito kasama ang halaga ng isdang hinuhuli ng China sa loob ng West Philippine Sea. So mga kaibigan, yung mga datos na binigay, no, yung bilyong-bilyong dollars, no, na binigay, hindi pa pala kasama doon yung mga binibingwit ng China na mga isda. So mga kaibigan, ibig sabihin sobrang yaman ng West Philippine Sea. No doubt, kaya naman pala mga kaibigan, ang China ay ganun na lang na sila talaga ay talagang hinaharas tayo at gusto talaga nilang kunin ang ating mga isla dyan sa West Philippine Sea dahil grabe naman pala ang yaman ng ating West Philippine Sea. Pero binaliwala ito ni RRD, mga kaibigan. Grabe, no? So ituloy natin. Ibig sabihin, mas malaki dapat ang kinikitang pera ng napakadukhang Pilipinas. Mga kaibigan, tinawag niya ang Pilipinas na dukha daw. Kasi imbis daw nakikitain natin yon, mga kaibigan, ay napupunta sa China. No? So, ang kinikitang yon, mga kaibigan, ay napupunta sa China instead na tayo ang makikinabang. So, sinabi pa niya dito, mga kaibigan, na nasa 12% ng kabuuan ng global fisheries production ang matatagpuan sa South China Sea, no? Yung South China Sea, yan yung West Philippine Sea, no? So mga kaibigan, makikita natin dito, ang sabi pa niya, ang Pilipinas ay napakayaman sana ng West Philippine Sea. Kaso daw, ayon kay Batong Bakal, mas malaki pa sana ang maiaambag ng West Philippine Sea sa ekonomiya ng Pilipinas kung hindi ninanakaw ng Beijing ang likas yamang eksklusibo lang dapat sa mga Pilipino. See? So ayon sa mga pag-aaral, mga kaibigan, ng mga UP expert na yan, na mas mayaman sana ang Pilipinas at malaki ang mayaambag sa ating ekonomiya kung hindi lang ninanakaw ng Beijing ang mga yamang dagat ng West Philippine Sea. At ito pa, posible pa nga raw na maging sagot ang yaman ng West Philippine Sea sa sari-saring problema ng Pilipinas kung ito mismo ang makikinabang sa kanyang pagmamay-ari. Ang sabi ni Batong Bakal. So mga kaibigan, magiging sagot ito sa problema ng Pilipinas, no? Sa kahirapan, kawalan ng edukasyon, kawalan ng batayang serbisyong panlipunan, rural, underdevelopment. So mga kaibigan, napakayaman ng ating dagat. Pero, anong nangyari? Ang sabi pa niya, mga kaibigan, ang dami po sana nating mapupunan, no, sa mga problema natin, no, kung ang West Philippine Sea ay talagang napupunta sa atin ang mga yamang dagat, no? Yan po ang paniniwala ng isang maritime expert, no? So, ituloy po natin, sasabihin nilang malayo sa bituka sa karaniwang tao. Hindi po nila alam. Kaya nga po, minsan ay walang laman ang ating bituka ay dahil hindi natin nakukuha ang benepisyo doon sa ating likas yamang dagat sa ating West Philippine Sea. Mga kaibigan, pinapakita dito yung kawalan ng interes ni
ERRD para ipaglaban ang ating West Philippine Sea. At dahil dito mga kaibigan, sobrang nahirapan ang ating mga mangingisda at ito mga kaibigan, makikita natin na kahit yung mga galunggong ay ating ini-import. Saan tayo nag-import? Sa China. Saan nila kinukuha ang galunggong? Sa ating karagatan sa West Philippine Sea. Kita nyo na? So, ituloy natin mga kaibigan. Ang sabi pa dito, ang West Philippine Sea ay ang bahagi ng EEZ ng Pilipinas na matatagpuan sa loob ng South China Sea. Labas sa Maynila, may EEZ din ang ibang bansa sa South China Sea. Mga kaibigan, alam nyo ba na sa $1 trillion halaga ng yamang dagat sa loob ng EEZ ng Pilipinas? So, kung titingnan natin mga kaibigan, grabe no, napakayaman talaga. Hindi lang West Philippine Sea ang mayaman sa anyong tubig sa loob ng halos 2.3 million square kilometers EEZ ng Pilipinas. So, kung titingnan, ang isang pag-aaral noong 2017 na inilabas sa website ng University of the Philippines, trilyong piso ang pinag-uusapan kung e-estimahin ang halaga ng yamang dagat sa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone ng ating mga karagatan. Mga kaibigan, ang laki. So, ang sabi dito, papalo sa $966.6 billion o 46.3 trillion pesos na halaga ang kayang iambag sa ekonomiya ng Pilipinas kung lalahatin ang halaga ng maritime ecosystem dito kasama na ang mga likas na yaman gaya ng langis conservative estimate pa daw. Ito, sabi ng pag-aaral lalo na't hindi pa sinama sa estima ang mga yaman na nasa continental shelf. Mga kaibigan, ang yaman ng bansa natin na ipinamigay lang ni RRD. Pinamigay lang ni Duterte. Ano pa mga kaibigan, no? So, una, nang sinabi ni retired Senior Associate Justice Antonio Carpio na maaring mawala ang 80% ng EEZ ng Pilipinas sa West Philippine Sea kung hindi ito kikilos laban sa mga provokasyon ng Beijing. Mga kaibigan, no wonder kaya pala ang China ay ganun na lang ang kagustuhan nila na sakupin ang West Philippine Sea dahil ito pala ay nag-aambag ng malaki sa kanilang ekonomiya. Na kung titingnan natin mga kaibigan, tayo dapat ang nakikinabang. Yung mga yamang dagat na yan na binigay sa atin ng Panginoon sa ating karagatan ay dapat na ating nire-reserve para lamang sa mga Pilipino at hindi para sa mga inchik. Mga kaibigan, nakakalungkot isipin na ang past administration, Duterte administration, ay walang pakialam. Nakita niyo yung sinabi niya, wala daw siyang pakialam. Kasi wala naman daw isda doon. Kaunti lang naman daw ang mga isda. So, na-fact check, mga kaibigan, na hindi totoo ang kanyang sinasabi dahil nakita dito, mga kaibigan, sa fact check, no? Sa pag-aaral mismo ng mga kaibigan ng Food and Agriculture Organization na 30 billion ng isda taon-taon ang nakukuha dyan. Hindi pa kasama yung mga kinukuha ng China. So average mga kaibigan, kung i-average ito, anong sabi dito? Nasa $617.7 billion ang halaga ng isda taon-taon. So mga kaibigan, sobrang dami na sana ay tayo ang nakikinabang pero hindi nangyayari dahil nga pinapayagan ni Duterte ang mga China. So, papalo sa 966.6 billion or 46.3 trillion halaga ang kayang iambag ng ating mga karagatan na yan sa ating ekonomiya. See? So, mga kaibigan, kaya nga ako, nagbago ng isip ko, diba? No to pro-China presidential candidate in 2028. Kasi mga kaibigan, ang mawawalan nito, no, hindi lang tayo mga kaibigan, kawawa ang mga henerasyon, ang mga susunod pang salin lahi nating mga Pilipino. Baka dumating ang araw na wala na tayong karagatan na mapagkukunan ng mga isda. Dahil kung tutuloy-tuloy, mga kaibigan, yung mga pro-China na mga presidente, ay kawawa ang Pilipinas, kawawa ang ating mga kabataan, kawawa ang mga susunod pang henerasyon. Kaya, mga kaibigan, I'm so sorry. Nagbago ng isip ko, no to any China or pro-China candidate sa 2028. Wala na.
Lahat ng aking mga iboboto, titingnan ko muna, ano ba to, pro-China o ano ba to? Kapag pro-China, never, no? Never na. Ito yung speechwriter ni VP Sara Duterte. Speechwriter na yan, ha? So, sabi po ng kanyang speechwriter, tayo po ang nakikinabang sa China kaysa sila ang nakikinabang sa atin. Maling-mali, no? So mga kaibigan, makita naman natin, no, in the past, no, nangako ang China na magbibigay ng mga pondo para doon sa mga malalaking mga infrastructures. Pero mga kaibigan, nakita naman natin na bago bumaba, no, si PRRD, no, nasa last na siya, nasa huling araw na ng kanyang mga termino. Di ba mga kaibigan? Napag-alaman natin na ang China ay hindi naging loyal sa kanilang mga pangako. Kasi hindi na sila nagpopondo ng mga infrastructures na kanilang pinangako. At ano lang naman ba mga kaibigan, yung mga infrastructure na yan compared doon sa yamang dagat natin na kanilang nai-enjoy. Kaya kung titingnan natin mga kaibigan, tayo ang talagang nakapagbuhay sa kanilang ekonomiya. Tayo, mga kaibigan, malaki ang ambag natin sa ekonomiya ng China nang dahil sa West Philippine Sea, mga kaibigan, malaki ang ambag natin sa kanilang ekonomiya. At tayo naman, mga kaibigan, ay nawawalan dahil sa ginagawa ng China. No? So, mga kaibigan, nakakalungkot isipin, speechwriter ni VP Sara Duterte. So, mga kaibigan, imposible naman, di ba, na hindi alam ni BP yan. At alam din naman natin ang stand ni BP Sara tungkol sa West Philippine Sea. Never siyang nagbigay ng statement of condemnation sa mga ginawa ng Coast Guard ng China. Never siyang nag-condemn sa ginawa ng China, mga kaibigan. Not even once, kahit isang beses, wala siyang ginawa. Wala siyang sinabi na nagko-condemn, na kinukondena niya yung ginawa ng China. Mga kaibigan, di ba madalas nga nilang sabihin diyan sa mga komunista, madalas nilang sabihin kina Castro, sa mga kina Teddy Casino, i-condemn mo yan, i-condemn mo. Kapag hindi mo kinondemn yung mga NPA na yan, ibig sabihin, NPA ka din, ibig sabihin ka isa ka rin. O ngayon mga kaibigan, ang daming mga tao nagsasabi kay BP Sara Duterte na i-condemn mo ang China sa ginagawa ng China. Bakit hindi mo ma-condemn? Kasi nga, siya ay pro-China. Diba? Pro-China siya, mga kaibigan. So, nakakalungkot isipin na yung vice president na pinaglaban ko, vice president na talagang sinuportahan ko all the way, isang pro-China. At even yung kanyang mga speechwriter, si PRRD, etc., yung mga didi shit na yan, mga kaibigan, mga pro-China, mga kaibigan, hindi sila maka-Pilipino. Mas gusto pa nilang ibigay sa China yung kung ano ang atin. Hindi sila maka-Pilipino. Kaya mag-isip-isip na kayo. Yung mga boboto dyan. Alam nyo ba ano na to eh? Labanan na ito ng prinsipyo. Huwag nyong isipin na ay, itong gusto ko, tong taong to, ay, itong kandidato na to. Huwag ganoon. Kailangan maging nasa side tayo ng sambayan ng Pilipino. Kailangan ng ating paboran ay ang sambayan ng Pilipino. Ang inyong mga anak, ang inyong mga kaapu-apuhan dahil pagdating ng araw, kapag ang mga teritoryo natin na yan sa West Philippine Sea ay tuluyang nawala at inagaw sa atin, mga kaibigan, mga kababayan ko, ang mga anak natin, ang mga kaapu-apuhan natin ay kawawa. Darating ang araw, wala na tayong mga isda kasi lahat ng yan ay talagang kukunin na ng China at darating ang araw na lahat ng kakainin nating isda ay puro na lang import sa China. Mga kaibigan, magising kayo. Kita nyo, nakakaalarma. Nakakaalarma ang ginagawa ng mga DDS na ito, mga kaibigan, ng mga pro-China. Although hindi naman lahat ng DDS, pero marami sa kanila ay brainwash. Biruin mo, magbibigay ka ng statement na mas malaki daw ang pakinabang natin sa China
kaysa ang China sa atin. Mga kaibigan, ito ay isang statement na hindi katanggap-tanggap bilang isang Pilipino. Mga kaibigan, grabe, sobra sila. Kaya mga kaibigan, mag-isip kayo, wag na tayong bumoto ng mga pro-China na kandidato, kahit sino. Senador, yung mga senador na pro-China, tandaan nyo tingnan nyo yung mga senador na pro-China, huwag nyo nang iboto yan. Yung mga kongresista na pro-China, huwag nyo nang iboto yan. Kahit sinong politiko na pro-China, huwag nyo nang iboboto, mga kaibigan. Dahil sila ay hindi makabayan. Sila ay mga makapili, mga traidor sa bayan. Traidor sa bayan, mga makapili. Rigor Kagitla, yes, no to pro-China sa 2025 at 2028, like Inday at Duterte allied. Tama po kayo doon, no? So, nakakahiya po yung ginagawa nila, no? Na nagiging mouthpiece sila ng China. Alam niyo ba, mga kaibigan, ang sabi ko nga, no, nung nagkagera ang Israel at saka Hamas, no, nagkagera, si BP Inday Sara Duterte naglabas ng statement. Mga kaibigan, naglabas siya ng statement, nananawagan na ceasefire, etc., etc. Pero mga kaibigan, yung ating mga Coast Guard na palaging hinaharas, yung ating mga mangingisda na palaging hinaharas, bakit hindi siya nagbigay man lang kahit isang statement? Mga kaibigan, yung gera sa Israel at ng Hamas na yan, hindi tayo diretsa na apektado. Pero nagbigay siya ng statement. Pero dito sa ginagawang panghaharas ng China sa ating Coast Guard at sa ating mga mangingisda, mga kaibigan, never, kahit isang beses, never nagbigay ng statement of condemnation si Sara Duterte. Never, hindi siya nagbigay kahit isang statement. Kasi nga, mas pinapaboran niya ang China. Pro-China. Mga kaibigan, nakakalungkot isipin. Kung kayo ay Pilipino, eto sasabihin ko sa inyo. Tama na yung ginagawa natin na masyadong idolizing a politician, masyadong nag-idol sa politician, na kahit masama na ang ginagawa, na kahit hindi maganda yung kanyang paniniwala, na kahit against sa bansang Pilipinas, sa mamamayang Pilipino, ay nag-i-stick pa rin kayo at nag-hold on pa rin kayo kasi gusto nyo. Mga kaibigan, this time ipaglaban nyo ang Pilipinas. Ipaglaban nyo dahil kapag pinaglaban nyo ang Pilipinas, ibig sabihin, pinaglalaban nyo ang inyong mga anak, ang inyong mga apo, ipinaglalaban nyo ang sambayan ng Filipino. Kaibigan, nakakalungkot isipin na itong mga taong ito, imbes na sila yung magtatanggol sa ating teritoryo, sila pa ang talagang nagiging mouthpiece ng China. Sila pa, mga kaibigan, ang nag-i-encourage dito sa China para mas gumawa pa ng mga pananakop dyan sa West Philippine Sea. Nakakatuwa lang naman din isipin na ang presidente natin ngayon ay talagang isang tunay na makabayan, tunay na makapilipino. At talagang kahit na anong mangyari, talagang ipaglalaban niya ang ating teritoryo sa West Philippine Sea. Kaya naman pala ang China gano'n na lang. Kung umangkin sa ating teritoryo, grabe pala yung yamang dagat natin. Grabe pala yung yaman ng ating West Philippine Sea, mga kaibigan. Kung nakukuha lang natin ito, mga kaibigan, at hindi nawawala sa atin dahil sa ginagawa ng China, mga kaibigan, napakalaking ambag pala nito sa ekonomiya natin. Ayon dyan sa mga datos na sinabi ko kanina. Grabe mga kaibigan, hindi pala dapat tayo naghihirap ng ganito. See? So, mag-isip-isip kayo.
Yung mga pro-China dyan, mag-isip-isip kayo. Jose B. Bacalar, iba ang ugali ng Duterte. Kapag ganyan si Sara, mababagsak siya, maka-China sila ni Duterte. Yes po. You know, speechwriter niyo, tayo po ay nakikinabang sa China kaysa sila ang nakikinabang sa atin. Which is not true. Di ba sabi ko nga po doon sa nakaraan kong vlog, mas nakikinabang ang China sa atin. Sila ang nakikinabang sa atin. Tayo, hindi, kumbaga kung ikukumpara natin doon sa nabigay nila sa atin, walang-wala yun sa kalingkingan. Wala pa sa kalingkingan, mga guys, yung ating naiambag sa kanilang ekonomiya. Mga kaibigan, mayaman ang ating bansa, sa likas na yaman, pero ninakaw ng Beijing, ninakaw ng China. Diba? Rigor Kagitlai. Matagal lang panahon, iyagin man sana matagal lang panahon yan, korupsyon na yan, pero hindi maganda isang kagaya ni Duterte ang nag-aakusa sa dating president, wala siyang mailabas na ebidensya at kung meron man, bakit hindi niya sinugpo ng panahon niya? Bakit ngayon lang siya nagdadakdak ng mawalang ang CIF ni Inday? Tama ka dyan, Rigor Kagitla. Kasi diba, naging president siya, pero bakit wala siyang say? Wala siyang sinabi. Kasi nga, nakikinabang siya. Diba? Yung mga nakaupo doon, mga bata niya. Si Cayetano, si Velasco, 'di ba mga bata niya at kung ano yung gusto niya na mga batas na ipatupad o kaagad-agad na nila na napapatupad nila, 'di ba? So hindi niya sinabi, hindi siya nagsalita during his time kasi nga mga kaibigan, nakikinabang siya at ayaw niyang mabahiran ang kanyang administrasyon. Ayaw niyang dumihan ang administrasyon niya. Gusto niya maganda ang image ng kanyang administrasyon. Kasi mga kaibigan, sa ginawa ngayon ni Digong, yung ginawa niya sa House of the Representative, dinungisan niya ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Dinungisan niya ang gobyerno ng ating Pangulo. Sana noon niya ginawa yun. Sana doon siya nagsalita. Bakit hindi siya nagsalita noon? Diba? So, yan ang natin mga kaibigan. Kaya si RRD, doon sa sinasabi niya, parang nawawala yung kanyang credibility. Kaya nga maraming mga tao na noon gustong-gusto siya, ngayon umaayaw na. Kasi nga nawawala na yung credibility niya mga kaibigan. Dahil kung talagang totoo na gusto niya malinis na administrasyon at gusto niya talagang ilabas yung mga kung anong katiwalian, sana ginawa niya yan sa panahon niya. Bakit hindi siya nagsalita? Diba? So sabi ko nga mga kaibigan, nagbabackfire lahat sa kanya. At hindi man lang niya naisip na si Inday Sara Duterte ay tatakbo pa ng presidente sa 2028. Mga kaibigan, alam niyo parang hindi nag-iisip ang mga DDS na yan na naninira kay PBBM. Hindi man lang nila naiisip na si PBBM, presidente na yan eh. 6 na taon, no? Kahit anong gawin nilang paninira, mga kaibigan, presidente na yan. Pero hindi nila naisip na kapag sinisira nila si PBBM at ang administrasyon, yung mga loyalista at ang mga Marcos supporters, no? Ang mga sumusuporta kay PBBM ay magagalit sa kanila. At mga kaibigan, hindi iboboto yung manok nila sa 2028. No? So, at nagdagdag pa sila ng napakaraming kaaway. Oh, House of the Representative. Halos lahat nagagalit din, no? Sumusuporta kay Speaker Martin Romualdez. Sa Senado, dinungisan din ni RRD. Oh, mga senador, kaunti lang naman dyan ang pumanig sa kanya eh. Pero mostly, nagagalit kasi nga dinudungisan ang Senado. Ang COA, yung COA, pati COA sinabihan na takot. Na samantalang sa panahon niya, tinitreten niya ang COA na kikidnapin at ito-torture. So mga kaibigan, kita nyo? Kaya nawawala na siya ng credibility at nagbabackfire ito ngayon sa kanyang anak. Kasi mga kaibigan, sa totoo lang, marami na ang talagang
umaayaw sa kanyang anak. At saka yung issue ng West Philippine Sea, kitang-kita eh. Kitang-kita yung kanilang pagiging pro-China. At ayaw ng mga Pilipino ang isang presidentiable or magiging presidente na pro-China. Mga kaibigan, masasayang ang ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Dahil kapag nahalal sa 2028 ang isang pro-China, mga kaibigan, wala na naman tayo nito. Ang nasimula ng ating presidente ay mababaliwala. At baka, hindi lang baka, kundi talagang magiging totoo. Papapasukin na ang China sa ating, kumbaga, sila na ang papasukin, tayo wala na. Mga kaibigan, tayo po ay maging aware, no? No to pro-China. Huwag na po tayong bumoto ng mga pro-China. Kanyo? Tio Moreno, speechwriter niya. Araw-araw binabakbakan ang presidente natin. Araw-araw sinisira niya ang presidente natin. Ano ang binabayad kay Tio Moreno? Gobyerno ang nagbabayad dyan. Speechwriter yan ni BP Sara. Binabayaran siya para sirain ang gobyerno ni PBBM. Kita niyo mga kaibigan? Pero bakit walang say si BP Sara? Bakit hindi niya sinasaway ang kanyang speechwriter? Tanong lang Ang alam ko kasi, pag hindi mo sinaway yung ginagawa ng iyong, meron kang nag-a-agree ka dyan. May basbas ka dyan. Diba? So, mga kaibigan, nakakalungkot. Sofia Viejo, hello madam, stay safe. Stay safe. God bless us all PBBM loyalists. God bless din po, no? No to pro-China po tayo, no? So, kawawa po ang ating mga kaapu-apuhan, no? So, ulitin po natin, no, yung data na ating nakalap, mga kaibigan. So, yung mga data na nakalap natin, mga kaibigan, no, na taon-taon, meron dyang 30 billion na halaga, no, sa datos ito ng Food and Agriculture Organization of United Nations, no, 30 billion halaga taon-taon ng mga isda, no. So kung i-average natin ito, mga kaibigan, ay merong 617.7 million 617.7 million dollars o halos halaga ng 26.6 billion na halaga ng isda taon-taon. So mga kaibigan, itong mga to ay hindi pa kasali yung mga kinukuha ng China, no? Yung kanilang mga ninanakaw sa West Philippine Sea na mga isda, hindi pa kasali at hindi pa kasali yung iba nating yamang dagat diyan sa West Philippine Sea. So kita niyo mga kaibigan, ayon sa 2017 na pag-aaral na ginawa ng UP, mga kaibigan, ay sa estimate nga pumapalo ng 966.6 billion dollars or 46.3 trilyon halaga ng kayang iambag ng West Philippine Sea sa ekonomiya ng ating bansa. Grabe mga kaibigan, no? Kaya ayon dun sa sa eksperto na nag-aral dito, mga kaibigan, ang sabi niya, West Philippine Sea pa lang, kayang-kaya ng tugunan ang pangailangan ng mga Pilipino. Malaking ambag para sa ating ekonomiya, pero nasasayang kasi hindi natin nakukuha. Dahil nga, ninanakaw ng Beijing. Kakalungkot, no? Kakalungkot mga kaibigan. Sabi naman ni Iyagin Mansano, Rigor kagitla, boss, ngayon lang na booking, hindi ko pinanigan si Digong, lilinisin muna ni tambalos-los ang rules nila sa auditing. Akala ko malinis sila, bakit tahimik, clear daw sila sa COA, kasi puro certification lang, kailangan walang Iyagin Mansano,
Ang sabi niya, ngayon lang daw na booking ni Duterte. O, pumapalusot pa siya, no? Hindi lang ngayon na booking, kundi ngayon lang niya sinabi dahil nawala ng confidential funds ang kanyang anak. Noon pa niya alam. Kahit si Roque, noon pa niya alam kasi yun nga daw ang kalakaran, ang sinasabi nila, no? Yun daw ang kalakaran. So, ibig sabihin, kung totoo man yan, kasama pala siya sa korap. Sila, no? Kasama sila sa korap. So, ang palagi ko ang sinasabi, mga kaibigan, kung noon, korap, ibahin nyo ngayon na si Speaker Romualdez na ang speaker. Dahil sa panahon ngayon ni Speaker Martin Romualdez, nakita nyo naman, unang taon pa lang ni Speaker Martin Romualdez, nagsaoli ng pondo. Ilan yon? Ilan yung sinabi ko, mga kaibigan? 4.8 billion? Na-vlog ko yan, di ba? Sa balita ng CNN, 4.8 billion surplus. Isinaoli ni Speaker Martin Romualdez. Unang taon pa lang ni Speaker Martin Romualdez, nagsaoli ng 4.8 billion. Anong sabi nga ni Prospero Pechay? Kung ibang speaker yan, hindi yan isasoli, talagang gagastusin lahat yan. Pero si Speaker Martin Romualdez, nagsaoli. Kasi nagtipid daw, mga kaibigan. Kasi pinapahalagahan niya ang taxes ng taong bayan. Hindi siya lumalamon ng confidential fund na ginagastos lang ng 11 days na hindi mo malaman kung saan napunta. Hindi siya nagsaswalo, lumalamon ng pera katulad ng ibang ginagawa ng mga iba dyan. No? So si Speaker hindi ganun. Nagsaoli, unang taon niya, nagsaoli na. Abangan natin sa 2023 ngayong kapag na-audit na, no, kapag natapos yung taong 2023, kapag na-audit na yan, abangan natin kung magkano ang isa sa uli ni Speaker Martin Romualdez. Kita nyo? Pinsan ng Pangulo yan. Diba? Kaya nga, mga kaibigan, dati hindi ako fan, no? Ayoko kay Speaker Martin Romualdez noon. Hindi niya ako fan. Ayoko sa kanya, hindi ko siya type, no? Pero mga kaibigan, nung nakita ko na ganito pala siya, mga kaibigan, isang politiko na parang katulad din kay PBBM, mga kaibigan, talagang merong malasakit, no, sa pera ng taong bayan. Hindi waldas. Nung nakita ko, mga kaibigan, yung mga ginagawa niya na talagang trabaho lang, walang personalan, trabaho lang, walang dakdak ng dakdak. Hindi katulad ng mga Dutertes, dakdakero, puro lang salita, puro lang kayabangan. Pero, ayoko na magsalita at baka maano ako dito. So mga kaibigan, no, humanga ako kay Speaker. Kung dati, hindi niya ako fan, pero ngayon humanga ako sa kanya sa totoo lang. Sabi ko, magaling pala ito. Maganda pala ito kasi biro mo, nagsaoli. 4.8 billion ang sinauli na sabi nga ni Prospero Pechay, kung ibang speaker yan, nagsauli ba? Nung nakaraang administrasyon, nagsauli ba? O may sinuli ba si Cayetano at saka si Velasco? May sinuli ba? Wala. Lahat ginastos. At nag-agawan pa sa pwesto, di ba? Nag-agawan pa yan si Cayetano at si Velasco sa pagiging House Speaker. Na kung titingnan natin, mga kaibigan, ang dapat na maging speaker noon ay si Speaker Martin Romualdez. Pero dahil ang gusto ni RRD ay yung dalawa, kaya nag-give way si Speaker Martin Romualdez. Nakarinig ba sila kahit isang salita ng reklamo? Wala silang narinig. Never. Hindi nagreklamo si Speaker Martin Romualdez. Pero ang Duterte, huwag mong kakantiin kasi untouchable yan. Pag kinanti mo yan, lagot ka. Mandadamay pa yan. Idadamay pa niya ng ibang ahensya ng gobyerno. Lagot ka. Huwag mong kakantiin ang Duterte. Hindi pwede. Untouchable yan. Diba? So mga kaibigan, yan na lang muna ang ating live. So, babalik na lang po tayo mamaya. At maraming salamat. At yung internet ko ay talagang nakisama.
Maraming pong salamat mga kaibigan at patuloy nating suportahan ang ating administrasyon at ang ating Pangulo, Bongbong Marcos. Bye! Fight fake news! Expose the truth! Bye! Maraming po salamat. So sabi Bakilar, walang sinauli, ninakaw ni Velasco at Cayetano. Magnanakaw sila. Duterte, Roque, magnanakaw din pala. Wala po silang sinuli. Pero si Speaker Martin Romualdez, 2022, nagsole ng 4.8 billion. Diba? So, ang speaker po natin ay talagang merong concern sa pera ng taong bayan. Ayaw niyang waldas-waldas lang. Bye-bye po, Admin Rich po. Bye-bye. Share po natin ang video para mapanood din po ng iba. Napakalaking billboard sa EDSA. Malayo pa naman ang kampanyahan. Admin Rich. Commentary. People's opinion ay meron siya. Opinions. Junior. Philosophy and life. We're born equal. No one is above the other. Only God, Supreme Being. Fight fake news. Expose the truth.